Seryoso at dedikado ang pamahalaan sa paglilinis ng gobyerno mula sa anumang bahid ng korupsyon. Bakas ito ng nagpapatuloy pa rin na investigasyon ng pamahalaan kaugnay pa rin sa mga maanomalya kung saan ang ilang mga sangkot dito naaresto na o di kaya na may nakasuhan na. Bukod dito, ipinapaprioridad din ng Pangulo ang 4 na batas na layong matuldukan ng talamak na korupsyon sa gobyerno kabilang na ang Anti-Dynasty Bill. Si Alvin Pelobelio para sa detalye. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na ipasa ang 4 na prioridad na panukala. Kasabay ito ng pulong ng Pangulo sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacanang Palace nitong Martes. Kabilang sa mga prioridad na panukala ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act Bill, Party List System Reform Act Bill at ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Cadena Act Bill na naglalayo ng transparency at accountability sa pampublikong pinansyal. To institutionalize transparency and accountability on public finance. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look at the 4 bills and prioritize the passage as soon as possible. Dumalo sa LEDAC meeting sina Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino Boggidi III, Majority Leader Sandro Marcos at iba pang mga lider ng Kongreso. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, napagkasunduan ng LEDAC sa napapanahong pagpasa ng 2026 General Appropriations Act at pag-akyat ng mga panukala para lagdaan ng Pangulo bago maging ganap na batas. Ang utos ng Pangulo kasabay na nagpapatuloy na investigasyon sa katiwalaan sa multi-billion pesos na flood control projects. Git ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Guisha, ang hangarin anya ng Pangulo na gawing prioridad ang reforma ay pagbabalik ng tiwala ng publiko sa administrasyon. Sumasalamin din daw ito na handa ang punong ehekutibo na ayusin ang matagal ng problema ng bansa. Pero ayon sa grupong Bayan Muna, kung talaga umunong seryoso ang Pangulo sa reforma, dapat daw i-certify niya ang mga panukalang ito as urgent. Ang 4 na panukalang ito ay matagal nang ipinaglalaban ng grupong Bayan Muna at ng Makabayan Bloc sa Kongreso. Para naman sa Gabriela Women's Party, hindi rin dapat gamitin ng Pangulo ang pagpasa sa mga panukalang reforma sa pagsisiyasat ng taong bayan sa serye ng korupsyon sa bansa na nagsasangkot din sa palasyo. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.